Marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng mali-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi, by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Sufficiency inform. Opo, oo. Tatlo yan eh. Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Ano ha? Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal. Yan, opo. Oo. Ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tid, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Opo. Kaya ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweed, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya, parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, oo. ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, oo. So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na May batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence ay yung tinatawag nilang prima facie. Prima facie, opo. With sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost na yun eh. Almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Opo. Oo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun na ganito. nga po, oo. Tatanungin ko ganito. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Oo. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Oo. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Piskal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina. Ito muna yung nauna. Oo. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito.
Complainant, halika. Sabi ng piskal, oh. Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Oho. Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Oh. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, oh. Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano eh. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, Oho. pero mo ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na minamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing Yes kami. po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po, oo. Kahit nasabihin mo pang merong hearing diyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang ano eh. Siguro ang sinabi niya halimbawa, Kanyang affidavit, ano? ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ano eh. Ganun ho ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness para halimbawa gamitin nila, Against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko ngayon siya, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Parang walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata. So bagsak siya. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking in Opo, yun. Isa pa yun. May hindi na nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin lang naman, Kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit na sabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa Sa Senado talaga dapat, Senate Court na po. So yung bahagi na yun boss sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon? Ang problema... At saka dapat susuriin mo, yun bang mga sasabihin niya? Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution? Yes po, Kasi yung mga complaints baka naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable eh. Nako. Identified lahat yun, di ba? Pero may bigat ba yung kasi ito pala si Madriaga, may kasong kinakaharap pala ito Sen 2 kaso ng kidnapping ito at nakakulong pala ito. Sabi nila kahit na ikaw ay masamang tao, may record ka, katanggap-tanggap pa rin naman ang iyong mga sinasabi at pinapahayag sa ganitong klase na mga paratang. Pwede naman yun. Wala namang parang selective ka. Yes po, Basta meron kang kakayahang tumestigo. Kaya lang, yung credibility mo ang problema kung sakasakali. Okay. Mabuti pa basahin natin yung quantum of evidence Jen. Opo. Kasi noong July 16, 2024, so 2 years ago pa lang ito, dito binago yung sinasabi ko sa yung level of evidence na kakailangan ng piskal para sa makapaghain ng akusasyon. Sa bagong DOJ Secretary niya. Ngayon, quantum of evidence, ginawa na Section 5
nung kanilang department order, department circular number 015. Opo. So July 16, 2024, binago na, no? Ang sabi nila, the quantum of evidence for preliminary investigation and inquest proceedings Opo. is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oho. Sa mga tweet, kapag tinuloy mo to, sabi niya, the quantum of evidence is met when the prosecutor is convinced that the entirety of evidence presented by the parties is one, admissible. Number two, credible. C, capable of being preserved and presented to establish all the elements of the crime or offense. Oho. So dito siya ngayon susuriin Ayun. sa tatlong parametro na to. Kung halimbawa hindi siya credible, bagsak na siya. Kaya bakit siya pinresent? Kagat. Kasi may strategy dyan. Lalo na kung yun ang inaasahan mong makakapagpabagsak doon sa kalaban mo. Baka naman ang strategy nila, Sen, sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. O baka hindi sila interesado sa impeachment. Kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, Mahirapan babagsak. sila, di ba? Oh. So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na nating, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na Mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yung mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at 2028. Opo. ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka sa political career Visayas. mo sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oh. Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, Kaya natin takutin yung ano doon, yung 3. Kunyari, nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun. Teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, 2 eh. Opo. Yung isa taga Mindanao eh. Paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng Nang laban. mali, Oo. paano yung kapatid ko, baka hindi... Hindi man. Sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi 4 eh. So, mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, halimbawa, minus... Yun bang hindi dumadalo sa hearing? Halimbawa, absent siya nung araw na yun? O kaya nung... Hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Hindi Pero ba, ang basihan pala, 24 pa rin po. ang pinag-uusapang boboto 16 for conviction. Ganun, oo. Wala siya, paano siyang boboto sa pang 16? Hindi pa magiging bilang nun. Dapat 23 na lang kasi... Halimbawa, si Bato, Sen. Oo. Wala eh. Paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So, hindi na ang basihan mo, 23. Hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa kamera pala, kinakailangang magiba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Kaya nga, naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa'yo, bakit Opo. siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa, ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang makaano Sa tayo. kamera pa lang, oo. Ayan. Mabigat ang laban nga pala, no? Ay, naku. Anyway, saglit lamang po. Pagbalik natin, meron pa isang magandang paksa na pag-uusapan. Nahuli na raw si Saldico. Mamaya po, sa pagbalik ng Saganang Mamamayan. Ni Suliman. Ayan, ipagluluto daw tayo ng pinakamasarap na napindang, Sen. Yung paborito niyo pong, napindang ho yun, di ba?
Pindang Damulag. Pindang Damulag. At saka yung Kamaru. Ayun, ako. Alam mo yung Kamaru? Opo, yung maliliit na na gagawin natin yan, tawag yung Yung sinangag. Kamaru, pinsan ng ipis ito di ba? Ay, hindi Pero para sa putik po itong Kamaru. O kaya naman ay yung tortang Kamaru. Nako, the best. Ha? Anyway, Sen, balitang-balita po ngayon na nahuli na raw po sa Czech Republic si dating Congressman Saldico, Sen. At mukhang inaasahan na po sa lalong madaling panahon ay iuuwi ito sa Pilipinas. Ang hamon sa kanya, Senator, sabi niya, Congressman Saldico, please tell all. Sino ang nagsabi nun? Ang statement daw po ng Malacanang, Sen. Tell all. Sabi niya sabi ng, yun ang mensahe daw po kay Congressman Saldico, Sen. Sino nga sa Malacanang ang nagsabi? Wala po nakalagay lang. Malacanang kasi yun ang story, yun ang balita. Magsabi daw po ng lahat ng kanyang mga nalalaman. At Dapat lang, di ba? Ay, dapat nga po. Oo. Ngayon, marami bang natutuwa? Ay, ako naman, Sen, kasi maraming may gustong pauwi. Baka marami ho talaga natutuwa na mahuli siya at makapagsalita ng kanyang mga nalalaman talaga, Sen. Sigurado ko, yung mga natutuwa ay yung mga taong nakapakinig ng kanyang mga Opo, yun, mga naunang inihayag video. sa mga video niya. At siguro, pag nandito siya, lalo niyang mapapatibayan yon dahil pwede siyang humarap sa mga pagdinig. Yes po. Oh. Kung meron pang pagdinig, Hindi, dapat naman magkaroon pa, Sen, kasi paano ko nakakasiguro? pagka wala ako magpapatawag yan, Sen, papasok na ako dyan. Kasi- dapat meron. Hindi kasi naglabas na naman siya ng parang, ano bang tawag doon? Press statement. Ano bang Sabi niya, magbubukas lamang ako ng panibagong pagdinig Opo. kapag ka ako'y nakakalap ng sapat na Lagda. bilang ng lagda sa aking partial report. Bakit naman magiging kondisyon yun? Ba't magiging kondisyon yung sapat na... Bakit ipipilit mo na kailangan pumirma muna doon sa partial report? Oho. Samantalang ito yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang kakayahan at kagustuhan na Oho. tawagin mo kami para makapagsalita kami. Makatulong kami sa ikahahanap ng mga may utak O kaya malaman. Opo. para totoo. malutas yan. Oho. Isa na dyan si Governor Chavit Singson. Oho. Plus yung 18 Marines. Na kanyang inimbita. Sabi niya, April 14. Sabi niya ganon. Opo. Pagkatapos, bago pa mag-April 7, na kung saan binigyan siya ng pagkakataon makapag-submit ng sworn statement hanggang alas 5 ng hapon, papunta na yung tao ron eh. Sabi niya, i-defer muna natin until further notice. Oho. Kasi hindi ka pa nakapag-submit. Papunta na nga ako dyan. Ginamit pang dahilan yung hindi niya pagsasubmit. Tama po. Alam ng tao na April 7, binigyan siya hanggang alas 5. Oho. Kaya ang balita ko, kumakain siya sa Manila Yacht Club. Malapit na sa Senado yun. Alauna, Opo. kahit lakarin niya lang, madali na Malapit, oo. tinawagan siya nung kanyang secretary. Oho. Sir, wag na kayong pumunta roon kasi at exactly 9:19 a.m. Ba? Oho, 9:19. Binayber sa bahay niya yung sulat notifying him that the scheduled hearing is deferred Nako. until further notice. Isa nga sa mga dahilan doon, Oho. kailangan tayo makatipid sa kuryente kanya dahil sa may krisis tayo. O, tama naman. Pangalawa, Oo. hindi mo nga niya na-submit eh. Wala yung affidavit mo. Pangatlo, yun nga, kailangan natin ng additional signatures. So yun ang magiging batayan lang para ipatawag ulit yung pagdinig ng Blue Ribbon. Kinakailangan makakuha siya ng sapat na pirma? Oo. Doon sa mukhang mali naman ata yun, Sen. Kaya wag kang masyadong optimistic na kung mo dumating si Saldico. Akala mo talagang yun na yung Hindi, asang-asang- pinakahihintay mo. Hindi kasi marami talagang gustong marinig, lalo kung sa Senado, ang pagsasalita nito si Saldico, asang-asa na ako, Sen. Oo nga, alam ko nga yun eh. Kaya Oo. nga, hindi lang naman ikaw ang daming umaasa. Paano yung ayaw umasa?
Hindi, mali siya doon. mali po yun. Hindi kasi, bakit? Bakit, alimbawa, ikaw, Opo. nagluto ka ng pagkain, Oo, okay, opo, oo. pinatikim mo, Oo. hindi maganda yung pagkakaluto eh. Okay, maalat, no, pa man. Oo, Okay. tapos paano ba natin, pipilitin mo ba yung iba na kainin yan talaga namang ayaw nilang kainin? Nga, no. Gumawa ka ng report, partial report. Siguro, sa pananaw nila, hindi ba sabi ko sa'yo, majority, 15? Yes nga po. Minorities, yan. Oo. Kung katanggap-tanggap yung ginawa mo, patay, pirma naman kasama mo. Meron po balita, 2 pumirma, Erwin at saka SP Soto. Mayroon na rin pong Nandun na nga ako. Oo. Sa tagal na yung ibinigay niya yung partial report na yan, kung talagang yung pagkakagawa niya, kumbaga sa luto, ay talaga namang katakam-takam, Opo. ay hindi mo na kinakailangan maghintay.